Hi mga masters, kamusta po kayo lahat? Narito po ulit tayo sa ating pinakabagong tutorial video. Okay, simulan na po natin. Right? Now, have you ever asked your students, bakit kaya yung mga estudyante natin sobrang hook sa paglalaro ng ML? Any idea from our co-teachers? What do you think is the reason why our students are so hooked with Mobile Legends? Ano po kayong nakukuha nila doon? Bakit sobrang hook po sila? You can use the chat box po. Or you can use the microphone if you want to answer. Nakikita ko po kasi kung minsan may mga nagpo-post po tayong co-teachers, naglalaro rin eh. Sabi pa ni Ma'am, fulfillment kapag nanalo. Sabi po ni Sir, good graphics. They have to strategize. Sabi po naman, satisfaction. Sabi po ni, si strategy, masaya kasi nag-rank sila, exciting, may cash. May cash po ba? Siguro po yung may cash. Interactive game. Okay, so I tried asking some of my students kung bakit nga ba sila naglalaro at sobrang hook sa paglalaro ng Mobile Legends. And these are some of their answers. Una po, nare-relax daw po sila pag naglalaro ng ML. So, big word, relax. Sana all. Tama po ba? Tayo rin mga teachers, relax na rin. Maglaro na rin po tayo ng ML para ma-relax na rin kahit paano. May postahan daw. And they have the chance to play with their friends and classmates. Ito na daw po yung panahon nila para at least kahit paano, hindi sila nakikita physically, meron silang time na makakapag-bonding sa mga classmates nila. Okay, so these are some of the reasons. And last one is that they are able to increase rank or compete. Yun po yung, kumbaga, kapag naaabot nila yung pinakamataas na rank, sobrang parang fulfillment na sa kanila na ipopost nila sa Facebook na ito na ako. Okay? Tumataas, nag-compete sila. Now, if doon sa mga hindi po natin na mga players or medyo wala pa pong idea, ito po yung ranking doon sa ML. From warrior to elite to master to grandmaster to epic to legend to mythic. Yung kapag parang pag tinawag silang mythic, parang napakalaking fulfillment po sa kanila. Yun po yun eh. Now, anyone who knows what is the highest? Alam ko po mythic yung highest, pero may tawag po sila doon sa pinaka-highest rank ng ML. Anyone? Ano po yung tawag doon sa pinaka-highest na Ayun, sabi ni Ma'am dito ay mythical glory. Parang pag naabot nila pag tinawag silang mythical glory, ay sobrang saya. Tama po ba? Now, the question is, bakit po tayo, yung mga adults, are so hooked with rewards or loyalty cards? Ano naman po meron? Bakit po hook na hook yung mga tao? Pag may nakita na may reward, kukolektahin ko yan. Kukolektahin ko yan. Ano pa kaya meron? Perks. Sabi po ni Sir. Okay, thank you, sir. Sabi po ni Ma'am, points. Yes, thank you. Sabi po ni Ma'am, it can motivate us to buy. Okay? Any more? Siguro hindi po na-check sa discount. Sabi po ni Ma'am, thank you so much, Ma'am. Sabi po ni Ma'am, it can convert to cash. Sabi po ni Ma'am, freebies. Yes, correct. Thank you po. Hassle-free, sabi po ni Sir. Okay. So, meron din po tayong dahilan. Tama po ba? Now, pag napansin niyo po yung mga mga business companies, why are they doing this? Marketing strategy. Tama po ba? Parang tayo mga tao, pag nakita natin na may balik yung ginagastos natin, parang hindi natin naisip na okay, parang may balik. So, okay lang, dito na ako bibili, mas okay dito eh. Parang sa Metro Reward Card, pag bumili ka ng 200 pesos, may equivalent na 1 point, right? Tapos yung 400 pesos may equivalent na 1 point pag sa supermarket. Pag yung 1 point na yun, equivalent siya sa piso. So parang may balik sa'yo, may balik yung ginagasto. Same, pag may mga may mga anniversary sale sila, pag nakabili ka ng ganito, bibigyan ka ng ganitong items, di ba? Pag nakagastos ka ng 2,000, halimbawa, meron kang isang kilong bigas, meron kang isang pirasong malaking mantika. So malaking bagay na po sa atin yun. Or yung mga natin, sobrang hook na hook sa pag-inom ng Starbucks. Dahil ngayon po, gusto nilang mag-collect ng planner. Ano po bang dapat i-collect para makakuha ng planner? Kailangan mag-collect ng 18 stickers, correct? Tama po yan.
So para makuha yung pinaka-asam-asam na planner na nilalabas ng Starbucks kada taon, kailangan mo mag-collect ng 18 stickers. Di ba? So napapansin nyo? So yung mga business companies, they're doing something also para ma-motivate tayo na bumili sa kanila. Right? Same with SM Advantage card. May mga times na dinodoble na yung points para lang, sige, dito na tayo sa SM, doble yung points natin. So ibig sabihin yung piso na points, magiging 2 piso, right? Or pag kumain ka sa Jollibee, Red Ribbon, meron kang mga points na ma-earn. So if you try to analyze what's with these cards, rewards or loyalty cards, and na sobrang hook tayo, and at the same time sa mga mobile gaming mga companies, bakit sobrang hook yung mga bata natin? If you get the idea ng mga ginagawa nila, doon po ako nag-come up na anong meron sa kanila na sobrang nahuhook nila yung mga tao para mag-engage or tangkilikin yung products nila or kung ano man yung pina-present nila sa atin. Okay? This is why na parang kumbaga, parang tayo mga teachers, parang ito yung idea na ginamit ko na baka pwede ko itong gamitin sa klase para ma-solve yung kung hindi man lahat ng problema ko na kinakaharap ko ay pwedeng ma-solve yung ilan dito. And what are those problems or challenges? Ito po yung mga common na problema po natin, tama po ba, sa loob ng classroom? My students have low motivation and engagement towards activities. My students have limited participation in class discussion. My students have low scores in formative and summative tests. My students are not frequently attending online class. My students have disorganized outputs. Pag nagpasa ng performance task, parang nagpasa lang. My students could not finish the performance task. Normally, ito po yung challenges na kinakaharap natin mga teachers ngayon. Tama po ba? So, kung hindi man po lahat yan, for sure, meron po dyan na problema po natin. And why can't, or sabi po, ang sabi po ni Nair, according to Nair, based on research, sabi po niya, there are 2 important conditions for active learning. These are engagement and motivation in class. According to Nair also, students must be highly motivated to make an effort to be engaged in class. So, kailangan daw po ang bata, para makuha natin yung ma-engage siya dun sa mga tasks na gusto natin ipagawa sa kanila, kailangan daw po that they are highly motivated. So, the motivation is the starting point. If you get the idea, pag kinuha mo yung idea ni Nair, sabi niya, if motivation leads to engagement, then I have to do something. Then I have to present something to my students that they can relate. Okay? That is where doon tayo nagsimula nung tawag natin na gamification. Now, for this particular school year, I'm also doing this kasi last year face-to-face pa po tayo, di ba? Now, I'm doing this one, yung gamification also for blended distance learning. Okay? So, gamification for blended distance learning because we want to get the motivation. And when I get the motivation, then the engagement will follow. Okay, now, so kung ready na po tayong matuto, ready na po tayong, kumbaga, makinig, then parang sinasabi nga po ng ating mga millennials, mga Gen Z, game on, arat na. Tama po ba? So, yan po yung mga narinig natin sa kanila. Kung ready na po tayo, yun po yung una. If there's a problem, then there will always be a solution. Okay, if there's a problem, then there will always be a solution. This could be the effective solution. I'm not saying that this is the exact solution to our problems. Okay? Now, question po muna, bago tayo mag-start. When you hear the word gamification, ano po ba yung pumapasok sa isip po natin? Pag narinig po natin yung word na gamification, you may use the chat box po. Ano po ba yung naisip natin pag narinig po natin yung word na gamification? Sabi po ni Ma'am game, sabi po ni Ma'am game, interactive, sabi po ni Ma'am play, sabi po ni Ma'am fun, sabi animation, simulation, sabi po ni Sir prizes. Ayan, so ang dami pong ideas. Okay, yan po yung mga idea natin, right? Now, dito po try natin na paliwanagan yung idea ng ating pong gamification. Let us first define what is gamification. Gamification is defined as an approach that employs features of the game such as elements, frameworks, principles, mechanics, metaphors, aesthetics, and thinking into 9-game context. This is according to Phelia, Philomena, and Ricciardi 2015. Now, ipapresent ko lang po ito kasi kung minsan, meron po tayong idea ng pag sinabi pong gamification, it's game. Maglalaro. Kailangan maglaro sa loob ng every time na meron tayong online class or asynchronous, kailangan may laro. Okay? Now, this is according to this article. What is the difference between a game-based learning and gamification? I'll just focus on 2 particular points. When we say game-based learning,
Your learning is the result of playing the game. You're actually playing the game for them to learn something. Example po, if you know Minecraft, if you are using Minecraft for you to teach something to the students, then you are doing the game-based learning. You're actually playing the game for them to learn something. But when we talk about gamification, you are introducing the mechanics of the game to a non-game setting to encourage engagement. You will not actually play the game, but you will get the concept of the game at ilalagay mo po yun. Kukunin natin po yung konsepto ng laro. Ano po bang meron sa Mobile Legends? Yung konsepto ng Mobile Legend at ipapasok natin yung sa klase natin para po makuha natin yung motivation at engagement. Kasi po, pag gumamit tayo ng something na medyo nakaka-relate po sila. Halimbawa po, pag narinig nila po yung word na mythical glory, for sure, they can relate. Ay, alam ko yan, mythical glory. When they hear the word Kage Master, Hokage, alam po nila kasi nakaka-relate po sila. Alam po, nakakapag-connect sila. Okay? So that is the meaning of gamification. You actually will not play the game itself, but you will incorporate the components or the elements of a game in your class. Okay? Now, there are 4 elements na ituturo ko po sa inyo. Actually, marami pa pong element, pero pag mag-start pa lang po tayo, ito po yung 4 na elements or elemento ng laro, ng gamification na pwede po natin gamitin. So, actually, ito po yung gamification na po ito for about 4 years siguro po na ginagamit ko na. So, these are the 4 gamification elements that I would like to introduce. So, I hope you try to do this one if you can. If sa tingin nyo makakatulong po ito, so sana po ay may incorporate po natin. So, what are these 4 gamification elements? Let's start first with the acronym PBLR. So, ano po yung PBLR? P stands for points. Puntos. And for every game na nilalaro po natin, you can relate na meron pong puntos po doon. Tama po ba? It's either yung puntos na yun, gagamitin mo para tumaas yung level mo. So that's one of the elements that we have to understand, that we have to learn sa ating gamification. Merong puntos. Meron tayong ibibigay na puntos sa ating mga estudyante every time that they have accomplished something. Let me just share this to you. Yung mga bata po natin, napakalaking bagay po sa kanila na ginagawa ko po kasi sobrang taas po ng respeto ko sa lahat ng mga teachers natin, especially po yung umahawak ng mga last 2 sections. Kasi sobrang ang hirap po talagang kunin nung kumbaga attention ng mga batang to. So, for sure po, yung mga ibang bagay, marami na po tayong ginagawa sa loob ng klase natin para lang ma-motivate, ma-engage. Tama po ba? Lahat po tayo may ginagawa. Hindi lang po nabibigyan ng chance na mag-share. Pero for sure, lahat po tayo ay nagtatry na gawin yung lahat ng best natin. Tama po ba? So, pero po yung mga bata po, napansin ko lang na when they are appreciated, kahit po sa maliliit na bagay, parang ang laking bagay na po sa kanila. May mga times na ina-appreciate mo sila kahit may na-accomplish silang something, then they feel appreciated, they feel acknowledged, then that could be the start na pwede ma-motivate mo sila. Always remember that slow progress will always still a progress. Kahit po paunti-unting progreso na yan, malaking bagay na po para sa atin yan, mga teachers. Tama po ba? So, the first one is the points. It's the numeric accumulation based on activities. The second one is the badge. Di ba parang sa elementary po hindi bigay yung mga stamp, yung mga star, mga smiley. Yung online tayo, ang gagawin natin, mga virtual badge lang. Magpapakita lang tayo. Papakita lang natin sa kanila, ito yung badge na nakuha mo dahil ito yung na-accomplish mo. Okay? Then, ang pangatlo po ay yung leaderboard, ranking. Di ba parang nagko-compute po tayo ng grades. Meron po tayong mga ranking na ginagawa. Tama? So meron po tayong, yes, pwede po yun. Sabi ng mga chips. Okay? Then leaderboard, yung ranking. Di ba pag nagko-compute po tayo ng grade, nirank din natin mga bata natin. Ganoon din po sa kanila. Kasi parang sa ML po, bakit sila sobrang parang gusto lagi nila nasa top sila ng ranking. Gusto nila laging mythical glory sila. So when you incorporate gamification, they feel na parang nasa laro pa rin sila. Pero hindi nila alam na you are also parang double win-win na way na nakakapaglaro na sila, na feel nila nakakapaglaro sila. Ikaw din, nababawas yung stress mo sa laging pag-remind sa kanila na ipass niya to kasi itong gamification mismo ang magli-lead sa kanila dun sa bagay. Baka po. I said this may not be the exact solution, but this could be the solution to our problems. Okay? And the last one is yung rewards. Okay? Rewards. It's the system to motivate players as they reach certain number of points in every quarter. Now, we will not discuss yung sobrang lalim na extrinsic motivation taka intrinsic motivation. Reality check.
kahit po tayo mga teachers, we will feel acknowledged kahit na tinap pa lang sa balikat mo, tapos sinabing, good job. Okay, keep up the good work. Tama po ba? Or bakit po ba tayo hook na pag nag-join po tayo ng mga webinars para makakuha ng certificate? Tama? Yung certificate na yun, parang ang laking bagay sa atin. Same din po sa mga bata natin. Pag may binibigay po tayo sa kanila, kahit simpleng bagay lang, kahit yung certificate, makita lang yung pangalan sa pag nag-present ka sa screen, uy, pangalan ko yun, na very good ako ni ma'am, ni sir. Okay? So, ang laking bagay na po sa kanila. Basta makita lang natin yung, kumbaga, let's give chance na in a positive way, na ma-acknowledge po kahit yung mga simpleng bagay na ginagawa po ng mga ating mga estudyante. Okay? That might help us. Okay? Next, i-explain ko po ito ng isa-isa kung paano po ito gagana. Kung nakatulong po ang tutorial video na to, please don't forget to click the like button, the share button, at siyempre po yung subscribe button kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Please continue sharing our videos kung sa tingin po natin ay nakakatulong po yung mga videos po natin. Maraming salamat po. Again, this is your Maestro Johnny and see you po sa ating next tutorial video. Thank you.